Ano ang masasabi mo sa live ni Chick? Pinapaiyak mo si Chick. Sa totoo lang kahapon, hindi ko alam na nag-live pala siya. Bandang alauna. At hindi ko rin alam dahil tulog ako nung time na yun. Tulog ako nung time na yun nag-live siya. Tapos natatawa ako kasi nagpapakasadboy pa siya. Like, hindi ko naman talaga kasalanan kung ayaw na sa kanya ni Nana de Coco, diba? Hindi ko naman kasalanan na nainis sa kanya si Nana de Coco dahil isip bata siya. Kung mapapanood mo man to ngayon, wala akong dapat pang sabihin sa'yo kasi nasa ugali mo na yan kung bakit. Alam mo kung bakit iniwan ka ni Nana de Coco. Yung kahapon nag-date kami, napakasaya ako noon kasi ganun pala yung ugali niya na Nana de Coco. Napakabait niya, napaka-asikaso niya sa akin, napakalambing niya. Tapos, di ko akalain na ganun pala siya talaga sa Manalita, napaka-sweet na lang. Tapos, sasayangin mo lang, di ba? Kaya ngayon, nanghihinayang ka. Sinasabi mo pa na may affinity, ganyan. Hindi mo nadadaan yun sa ganun eh. Sa totoo lang naman talaga, kinomfort ko lang naman talaga siya. Di ko rin kasalanan na na-force siya sa akin. Di ko kasalanan na magugusto niya rin pala ako. Pero wala ka na dun, Chick. Kasalanan mo naman din yan kung bakit ka iniwan. Kung bakit ka nilayuan. Dahil rin naman sa pagkaisip bata mo. Tsaka huwag ka nga magpaka-sad boy, Chick. Tsaka may tiwala sa sarili ko na kaya kong patunayan kay Nana de Coco na siya lang talaga. Ito guys ha, wait lang ha. Lilinawin ko lang guys ha. Hindi ko inagaw si Nana de Coco kay Chick. Si Nana de Coco ang lumapit sa akin. Kinomfort ko si Nana de Coco dahil nga dun mga sinasabi ni Nana de Coco na napakaisip bata ni Chick. Nabaliwala lang lahat ni Chick yung mga effort na binibigay ni Nana de Coco kay Chick. Kaji mo ba naman, buong magdamag pinapanood ni Nana de Coco si Chick. Tapos parang binabastos lang daw siya sa live. Parang walang pake. Nung minelcome mo ako sa bahay nyo, welcome ako sa inyo. Nakikita ko yung pagkaugali mo na parang pagkaisip bata nga. Siguro ayaw na sa Nana de Coco, nagsawa na siya.